tara kayo, pasok tayo. Tingnan natin itong prison, yung detention facility ni Tatay Digong. Okay. O bakit kaya i-flash na natin ang una nating larawan, okay? Actually, sa aking computer ay hindi pa lumalabas. Ayan, ngayon pa lang lumalabas. Parang meron pa lang delay talaga. No? Pero anyway, bukod po doon sa, ito yung entrance na, no? Nakikita nyo na ngayon yung entrance, no? At ito yung pangalawa ngayon, nakikita nyo, ay ito yung mga kwarto. Nakikita nyo po na walang rehas. Yan po ang kwarto ng mga detainees. No? Ang bilis naman, dahan-dahan lang, no? Ang bilis. Balik mo doon sa detainees, kwarto muna ng detainees. Napakabilis. Naku, ano ba yan? Anyway, sige, mabilis po yan, pero babalikan natin uli, ha? Yan yung mga facilities. Pero balikan natin at yan yung hospital. Okay, balikan natin. Okay, una, yan yung common kitchen. Stop. Yan muna yung kwarto. Nakikita nyo po, ha? Wala siyang kasama na ibang detainee. Tapos, dyan po sa kwarto niya, meron pang computer. Bagamat hindi po siya nakakabit. Ito po yung entrance para siya malapalasyo. Ito po yung mga kwarto. Now, pagkatapos ng ito yung hapagtulugan niya, ang next one na papakita nating slide ay, next slide please. Medyo nahihirapan ata ang synchronization. Ayan na naman, bumalik doon sa tore. Ito yung mga kwarto. Pansinin niyo po ha, hinahalikang rehas. Okay? Ito naman po ang kitchen facilities. So, tignan nyo ha, ang kitchen facilities. Merong kitchen facilities ang kada room nila. No? Hindi lang kapag kainan, meron pa silang mga, kung magluluto sila, ay po pwede silang magluto. Merong microwave po, no? At merong sink. So para talaga siyang mga condominium units talaga. Bagamat ang tawag talaga nila rito ay Hilton of Prisons. Sige, tignan pa natin yung ibang larawan. Okay? Ang susunod na larawan naman ay, siyempre hindi ko alam kung ano yung susunod. Nakatingin din ako dun sa camera. No? Okay, anong susunod na larawan na papakita natin? Ang next na larawan ay yung common siguro, yung common facilities. Ito, common facility. Ito ay parang, sandali atin titignan ko kung ano to. Ito ay parang social hall. No? Ayan, makikita nyo, no? Meron silang mga recreation facilities. Diyan sila nakikita-kita ng mga kapwa detainees niya. Ang kwento po ni VP Sara, abay, kaibigan na niya lahat doon, yung mga prison guards at saka yung mga ibang nakapreso, mga butante na ng Duterte. Baka mamaya sumisigaw-sigaw na rin ng Duterte, Duterte. At paparehistro na lahat sa Pilipinas para bumoto para mayor yung mga prison guards at iba pa mga detainees sa detention facility. Okay, bukod pa po sa kanilang social hall, tignan pa po natin ano pa yung facility na nariyan. Naku, may basketball court pa. Pero siyempre si Tatay Digong hindi na yan magba-basketball court. At hindi lang po yan, walang rehas ha. Meron pa yung grounds na po pwede silang maglakad-lakad sa labas na walang escort. Okay? Meron pong bakod pero hindi yan na parang preso talaga na binabantayan sila ng mga preso. Free to move naman sila, labas-pasok. No? Kaya nga po, state-of-the-art prison facility. Kasi ang modern view ng mga detention facility ay hindi para magparusa, para mag-rehabilitate. At ito naman po, wala pa silang napapatunay ang pagkakasala. Ito po, ganito po ang partong tinutuluyan ngayon ni PRRD kasi nandun siya sa medical facility. So, ganyan po ang kwarto niya ngayon. No? Lahat ng mga aparatos, kapag nagkaroon ng emergency, naroriyan. For all intents and purposes, para siyang naka-hospital detention. No? Kasi kita nyo naman ang facility, kompleto talaga sa medical equipment. Parang na rin niya kita Tatay Digong, dahil alam niyo naman, no, 80 na yung ating Tatay Digong,